Sa pagpapatuloy ng ating kwento, makikita nating bumalik ang ating bida kung saan nakatayo ito sa di kalayuan. Habang si Javier naman ay patuloy na nakikipaglaban sa oversized na lobster. Inaatake ni Javier lahat ng posibleng kahinaan ng lobster pero di niya ito magawang mapinsala. Dahil dito ay nasabi nito sa sarili na akala niya nung una ay magagawa na niyang manalo, pero ngayon ay hindi na nito alam kung paano niya gagawin yun. Bagamat nasasabi niya ito sa sarili ay nananatili pa rin naman itong kalmado. Yun ay dahil sa pagbabalik ng kanyang master, at sinabi nito na dahil doon ay nalaman niya na may paraan para matalo ang oversized na lobster. Samantala balik sa 2 minuto at kalahati bago yun, ay makikita nating nakasakay si Lloyd kay Pudong, na kung saan paikot-ikot ito sa paligid ng lobster para mahanap ang kahinaan nito. Patuloy naman si Javier sa pakikipaglaban, pero lahat ng atake na gawin nito ay hindi talaga umuobra sa kalaban. Habang ang ating bida naman ay patuloy na nag-iisip sa kung gaano katibay at kalakas ang lobster. At kung saan ito gawa. At dito ay may naisip ang ating bida. Kung saan ginamit niya ang kanyang surveying skill at natuwa ito dahil kahit sa mga nabubuhay o may buhay na nilalang ay gumagana ito. At dito nakita niya na ang outer o balat ng lobster ay gawa sa magkahalong dentin at chitin na kung saan may kapal itong 1 metro. At ang molecular level ay gawa sa 3 layer ng honeycomb, na kung saan dahil dito ay tumibay ang balat nito na maituturing na armor ng lobster. Matapos ang mga pag-aanalysis ng ating bida ay nagawa nitong makita ang isa sa kahinaan ng lobster, at ito ang sungay nito. Na kung saan dito nagmumula ang pinagkukunan ng lakas ng lobster. Kung kaya naisip ni Lloyd na kailangan nilang putulin muna ang sungay nito. Pagkatapos nito ay nagtanong si Javier kung ano ang kanilang gagawin. Sumenyas naman si Lloyd na kung saan sinasabi nito na putulin ang sungay. Pero tila nagalit si Javier dahil di niya ito naiintindihan. Kung kaya sumigaw na ang ating bida at sinabi na ang sungay. Putulin mo ang sungay, sabi ni Lloyd. Umatake ang lobster pero naiwasan naman ito ni Javier. Sinabi ni Javier na bagamat hindi nila matatalo ang halimaw sa pagputol lang ng sungay nito ay, sinunod pa rin nito ang kanyang master dahil alam nito na may dahilan kung bakit iyon pinapagawa sa kanya. Habang papalapit si Javier sa kanilang target ay sinabi ni Lloyd sa kanya na hindi madali na hatiin ang sungay nito at sinabi rin ni Lloyd na ang mana circles ay hindi lang tungkol sa pag-hit ng malakas. Kundi gawin ito ng mabilis. Kahit pamahina basta kasing bilis ng liwanag dagdag pa ni Lloyd. Madali lang yan sabihin pero mahirap gawin. Sabi ni Javier, pero nagawa pa rin naman ito ni Javier. Na kung saan makikita ng ngiting tagumpay na ang ating bida dahil alam nito na magagawa ito ni Javier. Aatakihin sana ng lobster si Javier pero pinatulong ni Lloyd si Pudong hanggang sa magtagumpay sila sa pagputol ng sungay ng oversized na lobster. Matapos nito ay agad na iniutos ni Lloyd na magpunta si Javier sa area sa gitnang pagitan kung saan nagmimit ang legs nito. Mula sa buntot papunta sa ulo at sa ganung anggulo gamitin mo ang mana blast sabi ni Lloyd. Nang makapwesto na si Javier dito, ay malakas na sumigaw si Lloyd na ang pagbabayad sa kanilang construction ay hindi na madedelay. Nang aatakihin na ito ni Javier ay nag-counter-attack naman ang lobster. Kung saan malakas nitong ibinaba ang kanyang katawan, na nagresulta sa pagtilapon ng espada ni Javier, na lubos na ikinabigla ni Lloyd. Pero mabuti na lang, bago pa man tuluyang mapisa si Javier sa pagdaga ng lobster ay mabilis na tumakbo si Pudong at iniligtas si Javier. Biglang sigla na naman ang ating bida at napasabing nice one Pudong. Habang si Pudong naman ay tila pinapagalitan si Javier dahil sa pagiging reckless nito. Humingi naman ng tawad si Javier dito. Muling dinampot ni Javier ang kanyang espada. At sinabi na mananatili itong buhay hanggang sa matalo ang oversized na lobster, at magtitiwala sa mga plano ng kanyang master Lloyd. Habang si Lloyd naman ay sinasabi sa sarili na bagamat naging matagumpay ang kanyang surveying skill, ay kakailanganin pa rin nilang gamitin ang Plan D. Pero mahihirapan sila na gawin yun dahil sa mabilis kumilos ang oversized na lobster. Pero wala na rin naman silang ibang choice kundi gawin iyon. Dahil ito na lang rin ang kanilang huling alas para matalo ang lobster. Kaya sinabi nito na gagawin na nila ang Plan D.
Matapos nun ay tinawag nito si Pudong at sinabing dalhin ito sa lugar na sinabi niya kanina. At inutusan naman nito si Javier na dalhin ang lobster sa silangang bahagi ng baybayin sa mga kakahuyan. Naagad naman sinunod ni Javier. Sinasabi ng ating bida na nabigyan ko na sila ng sapat na oras kung kaya malamang ay tapos na sila, umaasa ako sa'yo Count Cremo. Dagdag pa nito, 15 minutes bago ang mga pangyayaring ito. Makikita na si Count Cremo ay hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Habang si Janoven naman ay sinisisi ang kanyang sarili dahil sa hindi nito agad na-detect ang halimaw. Pero sinabi ni Count Cremo na hindi niya iyon kasalanan. Kundi siya mismo ang may mali dahil sa paniniwala nito na mapapaalis niya ang oversized na lobster sa pamamagitan ng estatwa ng mermaid. Pero dumating si Lloyd at sinabi nito na makakatulong ang estatwa para mapaalis ang lobster. At sinabi nito na ang estatwa ang dahilan kung bakit ito nagpunta sa pampang. Kung kaya gagamitin natin ito bilang advantage sa kalaban. Sinabi rin ni Lloyd na siya at si Javier ay bibigyan sila ng sapat na oras para buuhin ulit ang estatwa. Sa kasalukuyang oras ay patuloy sa pagtakbo si Javier at pag-iwas sa atake ng kalaban na kung saan makikita natin na halos nasa limitasyon na ito. Bagamat pagod na ito ay nagpatuloy pa rin ito sa kanyang mission na pag-lure ng lobster. Samantala sumigaw ng malakas ang ating bida na ipaubaya na sa bronze na estatwa ang lahat. Na kung saan sakay ng isang kariton na hila-hila ni Pudong ang binuong estatwa. At dito makikitang nag-react ang lobster na nagustuhan naman ni Lloyd. Pagkatapos ay sinabi nito kay Javier na kapag may pagkakataon na umatake ay atakihin niya agad ito. Sumagot si Javier na sa susunod ay sabihin nito ang buong plano para alam din niya. Matapos nito ay kinuha ni Lloyd ang atensyon ng oversized na lobster. Kung kaya sila naman ni Pudong ang hinahabol nito. Nang makakita ng pagkakataon si Javier ay agad itong bumwelo at gamit ang kanyang mana blast ay inatake nito ang oversized na lobster. Nagawa naman itong patamaan ni Javier pero nagulat ito nang hindi naging sapat ang pinsala na nagawa niya dahil sa maraming beses na nito nagamit ang kanyang mana blast. Kaya naisip nito na masyado pa itong mahina, hindi pa sapat ang lakas para maprotektahan ang mga tao sabi nito sa sarili. Pero sinabi ni Lloyd na magaling ang nagawa ni Javier at sila na ang bahala sa susunod na atake. Si Javier naman ay sobra nang nanghina at halos mawala ng malay. At bago ito mahulog sa lupa ay agad naman itong nasalo ni Hamang. Si Lloyd naman ay sumigaw kay Javier na magpahinga na ito at siya na ang baalang magprotekta sa syudad, kahit anong mangyari. Bagamat hindi ito sigurado sa kanyang gagawin ay umaasa ito na magagawa nito ang kanyang pinaplano. Dahil sa nakikita na nito na si Pudong ay malapit na rin sa limitasyon kung kaya nagpahagis na ito kay Pudong papunta sa lobster. Habang nasa ere ay napapaisip si Lloyd kung magagawa ba niya na matalo ang oversized na lobster. At dito ay naalala niya na mula nang mag-decide ito na iligtas ang syudad ay may mga naging plano na ito kasama ang pag-atake sa lobster. Na kung saan naisip nito ang mana blast, at sinabing kailangan niya rin magawa ang mana blast. Pero para magawa ang mana blast ay kakailanganin niya ng triple heart circle. Dahil sa ngayon ay mayroon palang itong double heart circle. Dahil dito ay tinawag nito ang tagapaghatid ng mensahe para magpa-level up ng kanyang skill at nagpa-level up ito hanggang sa mag-level 10 ang kanyang double heart circle na kung ile-level up pa niya ulit ay gagastos na ito ng 370 na RP, na kung saan ay mayroon na lamang itong 311 na RP. Dahil dito nasabi ng ating bida sa sarili na wala na itong magagawa, kaya napapaisip na ito na wag na lumaban. Pero bago tuluyang mawala ng malay si Javier habang nakatingin ito sa kanyang master ay nagbigay ito ng approval rating sa ating bida kung kaya nagkaroon na ito ng sapat na RP. Kaya napasabi ang ating bida na kaya ko ito. Magagawa ko ang triple mana circle. Pagka level up ay tuluyan ang nagdagdagan ang mana circle ng ating bida. At dito ay sinabi nito na ang one circle ay para protektahan ang puso at ang dalawang circle naman ay gagamitin pang atake. Samantala ang halimaw naman ay inatake ang isang malaking bato dahilan para ito ay madurog at magsitalsikan, na aksidenteng tinamaan sa ulo ang ating bida, halos mawala sa kanyang ulirat ang ating bida at ito ay dahan-dahang nakakabitaw mula sa pagkakahawak sa oversize na lobster, halos makalimutan rin ito ang kanyang ginagawa.
pero ganun pa man dahil sa kanyang determinasyon ay nagawa pa rin itong umatake ng Mana Blast, at tuluyan na natalo ang halimaw. Pagkatapos ng laban ay makikitang nagkamalay na si Javier, na nasa tabi nito ang mga alaga ni Lloyd. Pagbangon nito ay nakita niya na nagawa ng ating bida na si Lloyd na matalo ang oversize na lobster, habang si Pudong naman ay tila sinasabi nito na sumunod ka sa akin. Kung kaya tumayo si Javier at sinundan ang mga nag-aalalang mga summoned ni Lloyd. Nagulat sa nakita si Javier. Dahil sa dilat na nakahandusay pero walang malay na si Lloyd. Agad niya itong nilapitan, ngunit paglapit nito para i-check kung tumitibok pa ang puso nito ay napaluhod ito dahil sa huminto na ang pagtibok ng puso ni Lloyd. At dito muna natin puputulin ang video na ito. Kung nagustuhan mo at nais mong sundan lahat ng upload sa page na ito ay pakipindot lang ng subscribe button dyan sa ibaba. Pati na rin ang bell button para isa ka sa agad na mano-notify once may bago tayong upload. Maraming salamat.